Pero ano nga masabi mo doon sa comeback? Balikan. Eto na. Marami talaga ang mga fans abroad na natiling nakasuporta sa dalawang ito, sa Catherine sa kay Daniel. Kahit nga nagkahiwalay 2023 nung naghiwalay sila, pero until now, marami pa ring clamor na sila ay mapanood kahit sa serye man lamang. Okay. At I'm sure nagpa-survey yan eh. Ano ba yung Dubai? Ano bang tawag doon? Nakalimutan ko na kung ano yung broadcast media company na Ayun nga, yan. bongga kasi ang Katniel dahil saad nga ng ating columnist sa si Vix Almacen, napapanood na sa Free TV sa Middle East ang huling teleserye na kung saan English dub format ito na may Arabic subtitle. So, maganda naman ang serye talaga ng Katniel noon. Talaga kasi naman, binoost din naman ng production at ng company, ng station, yung lahat ng effort para sa kanila. Ito, ano ba yung pangako sa'yo ba ito? O iba pa? Too good to be true. Too good to be. Hindi ko nga pala nabasa ko. Too good to be true. Well, marami namang Pinoy sa di ba? Maraming Pinoy sa Middle East na for sure kaya lang at least merong Arabic subtitle. Hinahanap ko nga kasi katulad nga sinabi ko, etong serye na ito, etong Katniel na ito ay yung Katniel nagpa-survey diyan. Yan yung yung media company na yan, broadcast company na yan diyan sa Middle East. At it turned out na kung meron man silang gustong ilabas diyan na mga luma kasi pa yun lang kasi napanood na nga yan, Yes. diba? Sa mga streaming app na mga panahon na yon. Kasi itong Too Good to be true na to, parang wala pa yata siyang streaming app nung mga panahon nung lumabas yan, di ba? Okay. Hindi pa ganun kakilala. Hindi ako sure, pero yun ang pagkakatanda ko. So, ibig sabihin, meron pa rin talagang gustong... Dubai One. Yun ang tawag. Dubai One. Dubai One, okay. Yun, meron pa rin gustong mapanood itong dalawang ito kaysa mga teleserye. At the mere fact na ito ay gustong panoorin ng iba't ibang mga lahi abroad at nilagyan pa ng English dub at Arabic subtitles, ibig sabihin, ito yung isa sa mga love team na pwedeng panoorin ng kahit na sinong o kahit anong age bracket, kahit bata, kahit matanda, na hindi makakasugat doon sa kultura katulad niyan, 'di ba? Maraming Muslim. Nako, sa Diba, Indonesia maraming Muslim, sa Malaysia maraming Muslim, sa Middle East maraming Muslim na yun na nga na wholesome pa rin ang dating. Ano pala siya, no? Yung Dubai One pala ay pagmamayari ng Dubai Media Incorporated at isa itong nangunguna tong English language free-to-air channel na napapanood nga lang sa Middle East at North Africa at medyo suplada pala ito dahil karamihan ng mga ginagamit nilang materials ay galing sa America, of course, United Kingdom, Australia at ngayon naman, yun nga, sa Philippines, itong Katniel, Too Good to be True. Bongga rin napakalaking achievement yan para sa mga artista natin kasi iba talaga yung napapanood ka sa ibang bansa at pag pupunta ka doon, magkakaroon ng demand. For example, di ba si Jericho Rosales, grabe, kilala siya sa Kenya, Ghana, yung mga ganong bansa na talagang matini idol ang dating ni Jericho Rosales sa ganon. Pati nga, nakapunta na tayo sa iba't ibang bansa at hinahanap talaga yung mga artista natin because markado nga etong Katniel for sure. Paano kaya kung i-demand? Kaya lang mukhang imposible at this point na i-request na papuntahin sila doon para mag-promote. Parang hindi naman kasi napapanood na eh. Correct. Tsaka parang, At saka, pag marami lang demand siguro, willing to spend money. Siguro pag pelikula na ulit, pag reunion movie, pwede pa. Pero malabong-malabo pa kasi okay naman ang career ni Daniel na wala si Catherine. Ibig sabihin, di ba, meron siya mga serye na nag-establish na sila ng career. Nakapag-establish sila sa sarili ng mga pangalan. Individually. Na hindi kinakailangang kumabit or sumakay sa love team. And I'm happy for both of them, lalo na kay Daniel na alam naman nating hindi naman madali ang pinagdaanan niyang mga pambabas, panlalait, pangahangos sa kanyang pagkatao. Nung time na naghiwalay sila ni Catherine at inakusahan siya ng kung ano-ano at pati ang kanyang pamilya ay nadamay. At hindi rin naman naging maganda ang pinagdaanan nitong si Catherine. Pero it turned out na mas nakabuti at mas naging maganda para sa kanya yung pagkalas niya kay Daniel
Dahil nagkaroon siya, nire-invent niya ang sarili niya mula sa pagiging wholesome. Hindi naman natin sinabi nagubad si Catherine, di ba? Pagiging Pero nagpa-sexy rin, di ba? Naging daring kahit sa mga yes. pictorials, Correct. sa mga magazines, sa mga fashion magazines. Kasi wala nagbabawal na, wala nang mga limitasyon, di ba? Hindi na katulad nung araw na parang, siyempre si Catherine, kinukonsider niya pa rin ang opinion ni Daniel nung time na yan. Eh ngayon, sarili niyang opinion. Pero hindi ba magagalit si Mayor pag pa-sexy pa rin siya, for example? Si Mayor, okay lang. Pero Parang okay lang close kay Mayor. ang close nila ni Mayor. Si Mayor, Kasi okay kausap lang. ko si Mayor, sabi Ang niya, sabi ni Mayor. okay lang, wag lang daw siya magpa-sex sa harap ni Daniel. Diba, Lulu? Parang wala namang say si Mayor sa career ni Oo Catherine. naman. Naku, subukan lang niya. Tsaka aminin muna nila, no, bago magkilas. Hindi, subukan lang niya, baka hiwalayan siya ni Catherine. Ah, Sa panahon kasi so ni ba, nagbabadya ba? Ay, if ever lang. hindi, kasi ganito. Ako naniniwala ako na sa panahon ngayon, importante pa rin. Mas importante kay Catherine ang kanyang career over personal life. Okay. Kasi kung hindi importante kay Catherine ang kanyang career, edi Matagal sama na. inilantad niya ng matagal na yung Diba, relasyon niya. nung pa lang, Pinaglaban niya na. Nung Catden days pa lang, di ba? Sabi nga nila, 2024 pa lang. So, pero dahil nga, importante ang career, so yun. Di ba? O naniniwala ka na. Naniniwala naman ako, pero so pwedeng magkaroon ng problema pag pinagbawalan. Si Catherine ang tingin ko ang tipong hindi na magpapabawal ngayon. Hindi na Okay. nagpapabawal. Kasi ang dami-daming nag-iilusyon at nangangarap na mapaibig. Mapaibig nila si Catherine, katulad yan, si Anthony Constantino, yung kalab team ni Shubi. Number 1 siya na isa sa pinaka-paborito niya. Paborito ba o crushers? Pinaka-paborito niya. Pinakamaganda para sa kanya. Sa tatlo pinakamaganda. Number 1 niya si Catherine, and then number 2 ay si Marian Rivera, at pang number 3 lang si Shubi. Kahit yung mga naging guest natin dito, di ba? Si Catherine ang nami-mention yung mga lalaki. Nami-mention nila si Catherine Bernardo. Pero ikaw, kung pagsabihan ka ng halimbawa ng King Pao na, Ray, huwag ka masyado magpataba. Oo. Okay lang sa'yo. Kaya naman. Kasi syempre, Kaya ko naman kumain ng marami sa buffet. sabihin nila sa'yo, ida-diet ka muna namin, Ray, parang tumataba. Hindi kaya ko kasi pag mga ganyan, minsan isang beses, isang araw lang ang Nakakamad ko. nga Di ba pala tayo, siya, di ba ganon? bongga. Katulad kanina, kinain ko lang isang sandwich, tapos vitamins na. Wala na, pagising ko ng mga 11 o'clock, mga 10 o'clock. Pero pag, hanggang ngayon, pero kita pag mo, nasa New Zealand ka, fresh milk ang ano. Oo, gagawin ako sa ilalim ng bako. Gagano na lang ako. Pangit, ano? Sa pagkakaintindi, ang bubuhayin sa Middle East ay karaniwang tumutukoy sa muling pagsasama o pagpe-perform nila sa isang event o proyekto sa Middle East, hindi literal na bubuhayin. Madalas ginagamit ang ganitong phrasing sa showbiz para sabihing may reunion project, may concert o show abroad, o may special appearance na magbabalik ng Kath Neil tandem sa fans. Wala pang widely confirmed official announcement as of now na babalik sila bilang love team sa isang malaking proyekto. Posibleng ito ay rumor, teaser o clickbait headline lang o kaya event-based reunion like shows for OFW sa Middle East. Sa ganitong balita tungkol kina Daniel Padilla at Catherine Bernardo, magandang maging maingat at mapanuri. Ito ang masasabi ko. 1. Mukhang sensationalized ang headline. Yung linyang bubuhayin sa Middle East ay pang-click talaga. Karaniwan, ibig lang sabihin nito ay posibleng reunion event, guest appearance, o show para sa fans, lalo na OFWs. 2. Walang malinaw na konfirmasyon so far. Kung wala pang official statement mula sa kanila o sa management nila, malaki ang chance na chismis lang o pinalaking balita para makakuha ng atensyon. Malakas pa rin ang hatak ng tandem nila. Kahit anong balita tungkol sa kanila, mabilis kumalat dahil maraming fans ang umaasa sa comeback, emotional pa rin ang impact ng kanilang hiwalayan. 4. Huwag agad maniwala. I-verify muna. Mas okay kung tignan kung may announcement mula sa official pages o credible news outlets.
Interesting at nakakakilig pakinggan para sa fans, pero sa ngayon, treat it as unconfirmed or hype hanggat walang solid na ebidensya. Sa totoo lang, hindi nakakapagtaka kung bakit mabilis kumalat ang ganitong balita. Ang tambalan ni Danielle at Catherine, kilala bilang Kath Neal, ay isa sa pinakamatagumpay at pinakaminahal sa Philippine showbiz. Kaya kahit matagal na silang may kanya-kanyang landas ngayon, nananatiling buhay ang interes ng publiko sa posibilidad ng kanilang muling pagsasama. Pero kung susuriin ng mas mabuti, ang headline na "Bubuhayin sa Middle East" ay malinaw na sensationalized. Isa itong halimbawa ng paggamit ng malalalim at emosyonal na salita para agad makuha ang atensyon ng fans. Hindi ito literal, kundi isang paraan para ipahiwatig na baka may reunion, proyekto o event, lalo na sa mga OFWs na kilalang malakas sumuporta sa mga Filipino celebrities. Sa kabilang banda, may dalawang mukha ang ganitong klasing balita. Una, nakakakilig at nagbibigay pag-asa sa mga tagahana. Para sa maraming fans, hindi pa talaga tapos ang Kath Neal. Kahit na may mga nangyaring pagbabago sa kanilang personal na buhay, may bahagi pa rin ng fandom na umaasa na magkakaroon ng closure, reunion o kahit simpleng pagsasama muli sa isang proyekto. Pero ikalawa, maaari rin itong maging mapanlinlang o unfair, lalo kung wala namang kumpirmasyon. Ang paglalabas ng ganitong balita ng walang solid na basehan ay maaaring magbigay ng false hope sa fans, magdulot ng unnecessary pressure sa kanila, at magpalala ng intriga sa kanilang personal na buhay. Mahalaga ring tandaan na sina Danielle at Catherine ay hindi lang love team. Sila ay mga individual na artista na patuloy na nag-e-evolve. Sa puntong ito ng kanilang career, posible na mas gusto nilang mag-focus sa sariling growth, iba't ibang roles at personal na direksyon. Kaya kung may reunion man, ito dapat ay manggagaling sa tamang timing at hindi dahil sa pressure ng publiko o hype ng media. Kung titignan naman sa perspektibo ng industriya, hindi rin imposible ang ganitong pangyayari. Maraming artista ang nagkakaroon ng reunion projects, lalo na kung may demand. Ang Middle East ay isa sa mga lugar kung saan maraming Filipino fans, kaya logical na doon gawin ang isang malaking event sakali. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nakaka-excite lalo na sa fans, pero kulang pa sa matibay na ebidensya at dapat tanggapin ng may halong saya at pag-iingat. Mas maganda pa rin na hintayin ang opisyal na anunsyo bago tuluyang maniwala. Hanggat wala iyon, ang balitang ito ay mananatiling isang what if na nagbibigay kilig pero hindi pa siguradong mangyayari. May ilan pang mahalagang anggulo na pwedeng idagdag sa balitang ito tungkol kina Danielle Padilla at Catherine Bernardo. Malaking factor ang OFW audience sa Middle East. Hindi basta-basta napipili ang Middle East kung sakaling may event man. Doon kasi matatagpuan ang napakaraming Filipino fans na matagal nang sumusubaybay sa Kath Neal. Bihirang makanood ng live shows sa Pilipinas, mas emotional ang koneksyon sa mga ganitong reunion events. Kaya kung may pagbubuhay man ng tandem, strategic move ito para sa malaking market. 2. Posibleng marketing strategy lang ito. May posibilidad na ang ganitong balita ay teaser para sa upcoming show o tour, paraan para sukatin ang reaksyon ng publiko o simpleng pagpapataas ng engagement online. Sa showbiz, normal ang paglalabas ng paambon na impormasyon para makita kung gaano kalakas ang demand. 3. Timing is very important. Kung mapapansin, ang mga ganitong balita ay kadalasang lumalabas kapag tahimik ang updates tungkol sa kanila, may bagong proyekto ang isa sa kanila, o kaya may trending topic na pwedeng sakyan. Ibig sabihin, hindi ito random, may timing din na sinusunod. 4. Emotional investment ng fans. Hindi lang ito simpleng balita. Para sa fans, may kasamang nostalgia, kilig, at minsan pag-asa.
Kaya kahit maliit na hint lang ng reunion, nagiging malaking usapin agad online. 5. Pwedeng reunion pero hindi romantic. Kung sakaling may katotohanan ang balita, hindi ibig sabihin ay babalik sila bilang couple. Mas realistic na professional reunion, movie, show o concert, friendly collaboration o special appearance lang. 6. Risk din ito sa kanilang individual growth. Kung ipipilit ang reunion ng hindi pa tamang panahon, baka maapektuhan ang kanilang personal branding o matabunan ang kanilang individual achievements. Kaya dapat balanse, hindi lang para sa fans, kundi para rin sa kanila. Dagdag na insight, pinaka-importante. Ang ganitong klasing balita ay nagpapakita kung gaano kalakas ang legacy ng Kath Neal. Kahit walang konfirmasyon, supat na ang pangalan nila para gumawa ng ingay na hindi basta-basta nakakamit ng iba't ibang love teams. Magandang kiligin, pero mas magandang maging realistic. Hanggat walang official announcement, mas okay na tignan ito bilang posibilidad, hindi pa katotohanan, excitement, pero hindi pa commitment.